guys! Good morning, good afternoon, and good evening. Dito na naman ako sa kitchen. Mag-i-invento na naman ang chef. Pero, yan, meron akong recipe na pacham na naman. Let's try. Hindi ko pa alam ano ba pangalan ko rito. Adobo with lime or whatsoever. Let's see, guys! Oh, bawal ang judgmental. Trying hard lang to. Pacham, ika. Okay guys, ayan. Nandito na tayo. Ito natin yung recipe. Ito yung mga buto-buto, mga backbone, tsaka may mga wings. Kaya may bawang na tayo, buyas, at saka lemon. So, mainit na rin ang ating kawali. Ayan. So, medyo hintay-hintay na natin ng konting init para mas mabilis ang pagluluto. Ayan. I-share ko lang naman yung aking mga ambisyon. So, unahin natin ang bawang kasi mainit ang ating kawali. Sasangkot siya muna natin muna ang ating manok para lumambot. Kasi ibang klase ang manok dito. Diyos ko, manggigigil ka na pero hindi pa siya lumalambot. So, kailangan ng konting pasensya. Yan. Hantay natin maging golden brown lang ng konting-konti lang. Very light. Tapos sunod natin ng sibuyas. Alright. Malalaki yung bawang ha, baka magtaka kayo. Malalaki yung bawang kasi ayoko ng pino dahil baka hindi ko siya makita pag kinain ko. Mag-aaway lang kami. Ayan. Hihingutuan ko siya pag naluto. Ganun ako kumain. Alright, ayan. Tentay natin ng konti na maluto. Alright, pwede na siya. Sige, pwede na yan. Carry na yan. Sunod na natin ang ating manok para magkasangkot siya na siya. Lumasa na ang ating manok ng bawang at sibuyas. Lumasa sa ating manok. Ayan. Diba? Pwede na siya. Hininaan ko kasi yung apoy. Ayoko nang masyadong mainit eh. Kasi pag masyadong mainit, para mapapadali ang pagluluto. Ganun. Napipilitan maluto. Ayan. At talagyan natin ang manok. Mga buto-buto lang siya. Backbone. Kasi gusto ko yung mga parts na buto-buto. Yung mga pakpak. Ganun. Medyo marami-rami siya ha. Kasi ano yan, good for 2 days na ulam. Mahirap kasi makipagsabayan sa kusina. Jam-pack palagi. Kaya kailangan ng aming food laging good for 2 days. Ayan, haluin natin siya para mag-mix-mix na yung mga bawang at sibuyas. At pagkatapos, iintayin natin siyang kumulo at lumabas yung natural na tubig niya. Ibang klase kasi ang manok dito. Hindi basta-basta lumalambot. Alam mo yun? Manggigigil ka. Yung tipong gutom na gutom ka na. Hindi kagaya sa Pilipinas pag niluto mo, ilang minuto lang malambot na. Ito hindi. Matibay siya. Yan, pakuluan natin. Alright. Na-mix na natin ang mga bawang at sibuyas. Tapos ngayon, ito naman yung lime. Lime ang ginamit ko kasi medyo mas maasim siya kaysa sa lemon. So, ganito ginagawa namin. Niro-roll namin siya para mas madali siyang mapiga. Alright, ayan. So, habang nire-ready namin ang lime, kasama ng aking assistant chef, ayan. Halo-haloin muna natin para medyo maluto lahat. Pati yung nasa ibabaw. Ayan, kumukulo na siya. Lagyan natin ng konting paminta para lumasa. Pagkahirap na may taktak eh. Alright, ayan na siya. Kumukulay na siya. So, medyo sumabaw na siya. Lumabas na yung kanyang juice ng manok. Yan yung built-in na water ng manok yan. Talagyan natin siya ng toyo para ma-absorb na ng manok yung toyo.
ever since kasi na na pumunta ako ng Dubai, hindi na ako gumagamit ng suka sa adobo. It's either lime or lemon. Kasi mas malasa siya. Mas malalasahan mo yung asim. Para kang kumakain ng beef steak. Ganun. Mura lang kasi ang lime at saka lemon. Minsan. Pag nakakatsamba kami ng mga sale ng mga lemon at saka lime, yun, bumibili kami. Hindi muna natin masyadong dadamihan ang toyo, ha? Kasi at least pag matabang, pwede pang i-adjust para umalat. Kumpara sa maalat, mahirap na i-adjust para tumabang. Ganun. Hindi kasi ako mahilig tumikim eh. Amoy-amoy lang ako. Pag naaamoy ko, medyo sakto na siya. So, lalagyan natin yung lime. O, diba? Ang laki ng braso ng aking tagapiga. Kasi ako wala akong lakas eh. Hindi ko talaga siya mapiga, promise. Ayun naman yung gumamit ng juicer. Meron naman kaming juicer. Pero mas gusto niya yung mano-mano. Fine, no, diba? Para na-flex yung kanyang mga muscle. Charot. Ayan, no, diba? So, ginamit ko 3 lime. Pero, first muna, 2.5 lang muna nilagay ko. So, yung another kalahati, sa final yon. Final na pag marapit na maluto. Alright, ayan, meron pa isa. Tsaka ang maganda rin kasi sa lime, hindi siya masyadong mabuto kumpara sa lemon, malalaki rin yung buto. So ayan, halo-haluin natin para ma-mix na siya sa juice at ma-extract na siya ng manok. So yan, habang kumukulo siya, palalaputin natin yung sabaw. Alright. Yan, kumukulo na siya. Iiwanan na siya ng konting sabaw para naman may pang sabaw tayo sa kanin. Mahilig din kasi ako sa sabaw. Ayoko naman kumakain ng tuyong-tuyo. Ayan, di ba? Malapit na siya maluto. Ayan, malambot na siya. Pinatikim natin sa ating kasama para sigurado. Kasi minsan yung ating pang-amoy pumapalpak din. Matabang daw. Lagyan natin ng toyo ulit. Alright, ayan. Ayan na yung last ng final na lemon. Hindi kasi ako mahilig tumikim kasi pag ako tikim ng tikim, hindi na ako ma-enjoy kumain kasi alam ko na yung lasa. Kaya siya yung pinatitikim ko, yung assistant chef ko. Para kung pumasa sa kanya, pasa na rin sa akin. So, ibig sabihin, tumatama yung pang-amoy ko. Ayan. So, ayan na. Luto na siya. Naninimot pa talaga siya ng ng lemon, no? Kasi nagugustuhan niya yung medyo maasim na maalat. Bet niya yun. Kaya, gusto niyang maraming lemon. Alright, ayan, pasado na sa kanya. So, pakukuluan na lang natin para medyo matuyo-tuyo yung sabaw. Pag medyo malapot na yung sabaw, carry na yon. Kasi pag lumamig naman siya, lalapot yung sabaw. Pag malamig, di mawawala rin ako ng sabaw, puro mantika. So, ayan. Yan yung last na dagdag natin na toyo. Tikim mo muna. Sa gitna na lang para hindi na natin para pag kumalat siya sa ilalim. Di ba? Yan na, luto na siya. Kain na tayo. Bye-bye.